Good evening, Father. Kumusta na po kayo? Mabuti. Purihin ng Diyos. Purihin ang Diyos. Amen. Lahat mabuti talaga lang. Sabihin nito talaga walang kaproblema. Hindi, oh. Alam niyo po, may isa akong kaibigan na talagang masana malapit po sa akin ito. Siya po ay mayaman. Siya po ay tinuring ko na kapatid. Siya po ay mataas ang natungkulan sa gobyerno, in particular sa Congress. Ito siya ng direktor at nasabi natin na nasa kanya na. Pero pinagkaitan siya ng isa lang. Ang pinagkait sa kanya ay hindi siya walang anak. May mga pondo, may mga sasakyan. Kaya na sabi ko, Sir, ang dami-dami naman yan. Hindi, Father, ano naman namin yan eh. Pinaghirapan talaga ng asawa na. Very sad ako kasi kailan na siguro mga last year na-detect na meron siyang stage 4. Stage 4 na cancer. Ang tawag niya Canada. At last week nagkita kami. Last year iniiwanan ko siya. Iniiwanan siya last year. Tapos ng tatlong tawag nito, tatlong siya. At nakita ko yung struggle, ganun pala yun na pag iniki mo ka, no? Sabi ko, Sir, magkamukha na tayo. Sabi ko, ganda. Sabi ko, pinagdayo ba? Ako lang talaga nawala ng buhok. Ikaw naman nawala dahil nga ikaw ay iniki. Ganun pala yun, ano? Yung pagkatapos sa after effect, talagang 1 week siya na down. Suka, laging nag-aano. Ganun pala yun. May kinemo ng basino dito. Meron na po, wala pa. Later. Dating member. Hindi. Kasi tignan mo natin yung pagpapagaling. Doon magkita kami last week sa The Block doon sa North Edsa. At saka sunod na pa. At saka po siya nagtapat sa akin. Father, sabi niya, sinabihan na po ako ng doktor, 6 to 1 year na lang daw ang itatagal ka sa mundo. Ako yung na-depress, parang sa kanya, okay na. Parang fighter po kasi siya eh. Professor ko siya sa masteral. At kami naging magkaibigan. Nung ako yung nag-aaral ng masteral. Sabi ko sa kanya, Sir, hindi mo ba naitanong sarili mo? Hindi mo ba question ang Diyos? Sabi niya, bakit ka naman i-question ang Diyos? In the first place, ibinigay niya sa akin lahat. Nasa akin na. At itong professor ka na to, magkaedad kami. Kung ako, birthday ko December 1, sa September. Pero the same year. Sabi ko, di ba sir, marami pa tayong gagawin mission. O naman, Father, marami pa tayong gagawin mission. Hindi ko lang pinapahalata sa kanya na ako yung masyadong nalulungkot dahil sa ganun Diyos. Di ba po? Pero siya, hindi yung mahalata sa kanya na siya ay may doubt, na siya ay nalidepress. Actually, ako yung nalidepress. Kaya pagka-uwi ko, tinext ko, sabi ko, Sir, nalidepress naman ako, yung halos na ako makatulog sa balita ko. Sabi niya, don't worry, Father. Sabi niya, mas naniniwala ako sa Diyos kaysa doon sa doktor. Yung sabi niya talaga, sabi ko, okay itong tao na ito, no? Mas naniniwala siya. Kayo po ba, ganun din? Naniniwala din po ba? Siguro iba't ibang pamamaraan ang tinatawag natin na sickness na naranasan natin dito po. Sa kanya kasi talagang terminal na siya eh. Pero ang sabi niya hindi pa tapos ang mission ko. Ibig sabihin ito,
gagaling siya. Ganun siya. This coming Friday, 3 shots na naman daw siya. Kasi Metastasize. Metastasize. Ano ibig sabihin? Kumakalat sa buto. Kumalat. Sa buto. Kumalat na. Meron na rin sa liver. Meron sa lungs. Sabi ko talagang ano na yung dati nasa stomach lang niya, nagkaroon na yung iba. So, 3 shots na naman siya. Pag 3 shots pa rin po ba yun? Ganun pa rin ang mangyari. Pag nag-metastasize na din, siya may doktor dito po. May doktor po ba dito? Wala. Ano po pag gano'n? Hopeless na ba yun? Hopeless? Hindi naman. Depende kung anong stage Depende sa tanggap na katawan. so far, nakaka-recover naman siya pagkatapos. Siguro nga dahil kasama ko po sa marathon yun. Nagmamarathon kami dun sa Rad Asia and Rio. Actually, may takbo na naman ako ngayon, March 6. Kaya, ikaw din, nasabi. March 6 po, March 6 o March 16 ang takbo natin. May takbo na naman. May takbo. Naka-register na naman. May taga-register ko. Ha? Ako po? Hindi libre lang naman eh. So yung taga-bayan, sabi ko, paano yung Lord? Siya nagbabayad, siya nagbibili ng aking mga sapatos. So talaga, sabi, Father, ito po, may bagong labas, 15K, Hoka. So ganyan siya. Ha? Opo, sabi ko nga, sabi niya, Father, gagawa na po ako ng last will testament. Para nakasiguro. Iniisip ko, sabi mo na po, baka lang ang sapatos ito ay pamana sa akin. Ilang mo size? 8 kami eh. Maliit. Magka-size kasi kami. Iniisip ko na yun. Sabi ko sana yung Montero na lang. Kasi dalawa ang Montero niya. May bagong bili siya na Raptor. Sabi ko na po siya, wala namang anak. 3 ang kondo. May 2 bahay. Tingin niyo po, ano kayo ibibigay sa akin? Isang kondo. May kondo sa dito sa SM North, may kondo sa Eastwood, may kondo sa dito sa may, sa may Mandaluyong. China all. So, ibig sabihin ko mga kapatid, for the whole week, puro yung kagalingan, iba, yung mahipo lang ang sunset ng alin niya, gagaling na siya. At siguro ito din yung pinapakita din sa, ako personally, no? Sabi ko, pag ako siguro may ganyan, ito tawag na nila empathy, di ba po? Kaya, bigla ko naalala yung empathy natin sa marriage encounter. Sabi ko na po, paano ko ako yung dinagay, di ba? Ano yung nararamdaman ko kaya sa pagdalawa? Pero, ganun talaga eh. Anyway, sabi nga, makapangyarihan si Jesucristo at maaari niyang gawin ang anumang nais niya sa kabila ng kawalan ng nararapat na tugon ng mga tao. Ganun pa lang ang kayo ng faith, may gumagaling ko. Depende sa kanya. Depende sa faith. Tayo pa kaya? Tayo pa kaya na may pananampalataya? Hindi kaya pakatalihin ng Diyos? Amen. Pero hindi niya nanais ng Diyos na maging tagatanggap lang ang tao. Hindi robot ang ginawa ng Diyos na sunod-sunuran lang. Walang ka-challenge kung ganito lang ang sangkatauhan. Diba po? Kailangan ng participation. Di ba sa ME natin, sa marriage encounter, di ba? Kailangan ma-participate. Kaya may kasabihan tayo, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang gawa. Very sad din mga kapatid mo, kasi may isa pa akong hawak na community, nagkakaroon ng mga ganun, division.
sabi ko ito na nagsisimula na sila. Talaga ang temptation talaga na pag si Satanas talaga ang kumilos, no? Pag talagang mahina ang pundasyon ng isang community, sigurado po talaga ako. Kaya nagbisa ako sa kanila kagabi, parang ano na, yung sabi ko, bakit ganito? Parang iba ang ambience. Dahil siguro alam ko kung ano yung nangyayari. And hopefully, alam ko nangyari din po sa inyo, no? Nangyari. Twice. Pero nandito pa rin kayo, no? Amen. Talagang mga kapalpan, no? Nandito pa rin, no? Grabe. Gusto yung mga elders po dito, nasa ka ba? Kayo. Congratulations. At least, di ba? Nakatayo pa rin kayo. Amen. May kagalingan pa rin. Amen. O magdadagdag Yes. na naman kayo. Kailan kayo magdadagdag? March? March 22. O, ino na po ang candidate ninyo. Yan na yan. Sure ball na. Hopefully. Ipagdasal natin. At hopefully, hindi naman tayo sa quantity. Quality tayo, di ba po? Kahit na naman lang yung pag iyan ay nag-active, napakarami na. Tapos hindi naman, bigla na wala naman lahat. Wala ka rin po yun. So bago matingin sa ating, siguro very important yan, na hopefully makita sa atin yung paggalingan ng mukha ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen. Kasi community na hawak ko na yun, kung kailan dumadami at saka naman double time itong nangyayari doon sa community na yun. Talagang ihiwa-hiwalay. At meron na po talaga nagdalawa ng paksyon. Ang sabi sa akin, ako daw ang mamagitan. Sabi ko, alam ko kasi ang puno. Dapat yung puno pinuputol. Akala ko wala na yung puno. At akala ko mawawala na. Yung pala, naandun pa. Isa lang naman talaga ang dapat mawala. Pero, huwag na niyo pong alam. Yun ang, kumbaga sa akin, yun ang ano eh. Alam mo yung taga-bulok? Alam mo yung prutas na maganda, tapos nasamahan mo ng isang Bulok. oo. Bulok lahat. Sabi ko, kailan kaya mawawala ito? Elder pa naman siya. Alam mo kasi, ang hawak ko po kasi sila. Sila po ang pinagbulan ng una hanggang sa dulo. Pag meron ganun sa inyo, no, pwede na kanina, no? Sana pag may ganun silang pinuputol na lang, no? Magkakawalaan eh, di ba? Pero, hopefully, sabi ko nga, ipulit talaga ng Diyos. Di ba po? Kung yung may dinudugo ng so many years hindi humipo, sana sila humipo din. Di ba po? Hipuin po. Kasi kung hihintay nila na si Diyos, ang Diyos ang hipo sa kanila. Kung matigas ang kanilang mga kalooban, wala rin po yun. Kailangan talaga yung tinatawag na sila. Kaya na kung ang mga eksperto nasa information technology and communication, puspusan nag-iimbento ng supercomputer na nag-iisip para sa sarili o tinatawag natin na AI. Ano yung AI? Artificial Intelligence. Tingnan yung mga cellphone nyo, may AI na ba yan? Meron na? Napapiluksan mo yung mukha mo, iba na. Sobrang iba. Kaysa sa natural. Ang Diyos naman ang naunang lumikha ng tao ayon sa kanyang larawan at kawangis. May talino at malayong kalooban para buong kalaya ang yakapin kung ano siya at kung saan siya patutungo. Lahat po tayo na dito very unique. Tama po mali. Yes. Tama. Sigurado po ako. At yan ang participation natin sa tinatawag na salvation history. Di ba po? Good or bad, nagpa-participate pa rin tayo sa tinatawag na kaligtasan. Sino yung mga kapatid ninyo? Good or bad?
Pag bad, natututo tayo, di ba, sa tao? Pag good, natututo din tayo. So, quits lang. Di ba? Quits lang. Walang mabuti, walang masama. Lahat yan merong purpose. Di ba po? Kasi kung lahat na lang dito mabait, isarado na natin ito. Kung lahat walang sismosa dito, di... Sismisa na. Meron din ba sa inyo dito? Wala Gusto na. din ba ang chismis dito? Hindi na. Wala na. Salamat sa inyo. Ilan ba ang hawak ko na grupo ng NA? Sa dalawa? Apat. Apat po sila. Pag may balawin. Apat. At grabe po ako magdasal para sa kanila. Kasi nakikita ko po talaga lahat kung ano yung weakness ng bawat community. Ngayon po kasi hindi naman ako ina-approach eh. Narinig ko lang sa mga ibang members na parang kailangan ko na mag-ano. Hanggang hindi pa ako ina-approach ng core, hindi pa ako nakikiano. Ayaw kong manguna. Tama pa man. Diba? Anong paki ko? Kasi hindi ko pami. Di ba may kasabihan? Anong paki? Kailangan ako po i-approach, hindi po ako yung mismo. Even though alam ko na. Alam ko na kung ano yung mga nangyayari sa loob ng community. Pero kailangan kasi ayaw kong sa akin magmumula. Baka mamaya may sisihin at the end of the day. Di ba po? So at least pag nag-approach sila, okay na yun. So, usap na. Maganda po kasi ang kwento nila eh. Parang one against the whole world. One against the whole world. Parang isang couple against the whole community. Pero nakita ko na po yung both sides. Dati ang tinitinan ko lang napakalaki. Yung maliit na ito hindi ko pa nakita. At sana naman, ito nga sa ating gastong reading ko today, makita doon yung sinatawag na kabutihan. Hindi kabutihan. Hindi kamaitan. Yung humility, pagdating dito sa tinatawag natin ng mga weaknesses and limitations ng bawat isa. Parang anong nangyari po kasi, tinitingnan nila yung isa lang. Hindi lang nila tinitingnan yung as a whole. Ano ba yung nangyari doon mismo? Kasi chismis po talaga. Mga kapatid, iwasan niyo po yung chismis talaga. Nakakasira. Talaga. Kayo, you belong to the different kind of society, culture, upbringing. Iba-iba talaga tayo. Pinagsama-sama kayo dito sa community na to to purify kung anong meron ka. Di ba po? Pwede naman magkanya-kanya na kayo. Kasi in the first place, hindi naman talaga kayo magkakaano, di ba? Pero ginather kayo ng Diyos sa ganitong pamamaraan. Dati, micro lang, di ba po? Micro lang, pamilya mo mismo lang. Ibig lang naging macro, iba't ibang pamilya na. Kaya medyo, ang adjustment ay sobrang maganda. Di ba po? Kaugnay ito sa tawag ng Diyos, sa tao na maging kasangga sa pagpapalaganap ng kaharian ng Diyos. Kumusta naman ang pagpapalaganap nyo ng kaharian ng Diyos? Struggle. Kumusta naman ang pagpapalaganap ninyo within your family? Struggle. Sabi nga, you cannot share if you don't have. Baka naman napakagaling nyo sa ibang tao, pero pagdating sa family, wala. Yan ang pinag-uusapan namin sa congregation ngayon. Ang gusto ng mga kaparian, napakagaling tumulong sa mga mahihirap. Napakagaling para sa tawag nito, gumanor ng mga pera para ipamigay. Na-neglect ang congregation. Nung makita ko ang congregation, sabi ko, my goodness, ang pare walang SSS, ang pare walang PIN, ang pare walang ganito. Pero ang galing-galing tumulong sa ibang tao. Nakita niyo ibig sabihin. Pero within the congregation,
May goodness pag yan, may nagka-cancer dyan sa kapari na yan. Sigurado hindi alam kung saan maghahagilap ng pambayad. Parang gano'n din sa pamilya. Galing-galing, pero pagdating sa ibang tao, magaling sa ibang tao, pero pagdating sa loob ay, sino po ang ganyan? Hindi ko po alam. Huwag na po kayo magtaas ng kamay. Walang gano'n. Ay, hindi na kailangan malaman. Ganun po. Yun ang tinatawag na participation natin. Kaya sa ating ebanghelyo ngayon, di nakagawa ng kababalaghan si Jesus. Di dahil nakaugat ang kanyang kapangyarihan sa pananalig ng tao, nangyari ito dahil nais ng Diyos na maging kasangkot ang tao sa pagpapadaloy ng plano ng kaligtasan. O kumusta naman dito? Nagiging daluyan ba ako ng kaligtasan? O ng kasiraan? Kaya nga sabi ko kanina, bawal ang sismis. Bawal dito ang Marites. huwag na marites. Yung mga ano na. Ano ba na? Huwag na yan. Huwag ko talaga yan, mga kapatid ko. Sa lahat ng community po na nahawak ko, yan ang pinagsisimulan ng hindi magandang relationship. O, sinasabi ko na po sa inyo, ha? Kaya hanggat makukontrol ninyo ang bibig ninyo, Siper. Saka, isiper talaga. Para bang ano sabi ng ating Panginoon sa Kristo, bumato ang walang Kasalanan. at iyon ang nasabi ko doon sa grupo na yun. Bumato ang walang utang. Ikaw sinabi. Yan. Alam mo naman sa community ng marriage encounter, uso yung dapat nang tayo'y pagka yan. May mga ganun talaga. Wala namang hindi, di ba? Parang hindi naman lahat nagkautang. Lahat naman tayo nangyari sa atin. Pero it's a matter of understanding and communication. Kaya nga sabi ko, ano ba nangyayari? Diba? ME, marriage encounter. Nag-aayos kayo ng mga nagkakawatak-watak. I-inject bakit nagkaganyan. Within the organization, kayo mismo ay hindi magkaayos-ayos. So sabi ko nga sa kanila, isarado na natin. Parang ang bilis, no? Ibig sabihin ito, ay magkanya-kanya na. Paninirang po. So, iwasan po mga kapatid na, please. Dapat naging daluyan tayo ng kaligtasan at pagpapalaganap ng kaharian ng Diyos. Ano ibig sabihin ng kaharian ng Diyos? Alam niyo po ba ibig sabihin noon? Hindi niyo alam, no? Ang ibig sabihin ng kaharian ng Diyos, mga kapatid, makinig kayo. Unity sa Tagalog. Pagkakaisa. Pag walang pagkakaisa, wala ang kaharian ng o, kumusta naman kayo? May pagkakaisa ba? Meron naman. Salamat sa Diyos. Amen. Yun ang panghawakan ninyo, mga kapatid. Ha? Maliwanag po. Sa pamamagitan ng pananampalataya natin bilang katawan ni Kristo, dumadaloy ba ang pagkilos ng Diyos sa community na ito? Dumadaloy o hindi? Madalo. Nadarama ba ang presensya ni Kristo sa ating mabuting gawa? Amen. Nasisense ba natin? Napipil ba natin? Napipil o hindi? Napipil. Pipil. Kita nyo, nung walang visa ko dito, kakaunti. O bakit yun parang dumadami na kayo? Amen. Thank you, Lord. Dahil sa panalangin. O, yun naman talaga dapat. Ipanalangin, ipagdasal na magkaroon ng time dito sa community nyo. Yung mga nakikita ko na ito mga luma. Ano yung mga nasa Jurassic Age. Grabe naman sa Father. Dito, lulubog lilitaw. Pero anyway, ganun talaga eh. Weather na. Di ba po? Hopefully mga kapatid, pagdasal po natin yan, yung mga yan. Amen. Pagdasal po natin yung mga yan.
na hipuin ang puso ng mga yan. Amen. Hindi na sa atin dito, bagkos maging instrumento ng ebanghelisasyon ng ating Panginoon Jesus Cristo.